Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Nagtitiwala ko sa ABS-CBN News. Ang mas pinagkakatiwalaan ng mas maraming Pilipino. ABS-CBN News and Current Affairs. Issue ngayon. Sa kabuuan, mahalaga yung pagmimina. Kasi isang baterya niya ng malusog na ekonomiya, ng isang malusog na industriya. Ganun pa man, tingin namin may problema sa industriya ng pagmimina sa Pilipinas ngayon. Maraming nawala dito mula na may mina. Ang tinatagpas at winawarak ng mga minahan ay hindi yung mga bundok na walang tanim, kung hindi dense forest. Wala na makita nga na yung mga marine lives dyan sa Bakawan na yan eh. Wala na. Makapal na yung putik na laterite. Nandun tayo sa development, may minahan dito, normal yon na may laterite. Suportado na mo ang mina. Bakit? Kasi wala naman ang ibang pagkikita ng mga tao dito. Lahat tayo, mayaman o mahirap, ang kinakain natin galing sa produkto sa pananim. Hindi galing sa produkto sa mina. Meron na ho bang responsible miner? Meron po. Sino po? Ang Rio Tuba, ang taga nito, ang Hinatuan Mining Corporation. Kami po ang isa sa mga responsible miners dito sa Pilipinas. Isa pong kasinungalingan, imbis na pag-isipan nila kung paano mapabuti yung kabuhayan, inuuna yung kanilang pansariling interes. Ayon sa pag-aaral, kinakailangan daw ng mga 300 milyong piso para malinis ang lahat ng ito. Ibig sabihin, ikaw at ako mag-aambagan para bayaran yung utang na ito na perwisyong dulot ng minahan. Ganun na nga. At ganun na nga po, ikaw at ako na hindi naman nakatira sa lugar na may minahan ay mag-aambag-ambagan para linisin ang duming iniwan ng minahan. Pera ng bayan ang gagamitin para ayusin ang mga lugar na winasak nila. Hindi mo maaaring sabihin, wala akong pakialam sa isyong ito dahil kagubatan ng Pilipinas ang sinira nila. Karagatan ng Pilipinas ang sinalaula. Ang hindi may pagkakailang katotohanan sa isyu ng pagmimina, mining. Yan ang bubusisiin at ipapaliwanag ng Filon Ngayon. Filon Ngayon. Noong nagsabog nga raw ng biyaya ang Panginoon, tila nasa unahan ng pila ang Pilipinas para sumalon ng mga natatanging likas yaman. At isa nga dyan ang first-class minerals na nasa ating mga kabundukan. Direktor, sa inyong pag-aaral, ilang hektarya ang pwedeng pagminahan? Mga 18 million hectares potential area. Ano pong mga minerals ito? Mainly gold, copper, nickel, saka chromite. 4 major metallic minerals. Pero meron din tayong mga non-metallics na limestone na ginagamit sa semento, aggregates, clay, meron din ganyan. Ko-convert nga sa pera, lahat ng minerals sa bansa, mga 800 billion US dollars. Do you confirm that, sir? Ang report namin officially umaabot ng 1.2 trillion dollars. More than that. Conservative pa yun. 1.2 trillion dollars! Wow! Trillion na dollars pa! At sa pera natin, tumataginting na 50.4 trillion pesos. Sa dami ng zero niyan, abay, pwede na pala itong pambayad sa mga utang ng pamahalaan, foreign at domestic, na noong 2010 ay pumalo na sa 5.2 trillion pesos. Kaya nga, ganoon na lamang ang panghihikayat ng pamahalaan sa mga investors para pagkakitaan ang mga nakabaong yaman ng bayan. Ilan ho ba ang mga large-scale miners so far sa listahan po ng MGB? Meron tayo ngayong 33 na metallic at 55 na non-metallic.
Ibinida ng DENR Mines and Geosciences Bureau o MGB ang pumasok na mining investment sa bansa. At ang kita naman sa exportation noong 2010 pa lamang ay sumampa na sa 4 trillion pesos. Pero don't worry, dahil tayo ang may-ari ng paninda, syempre, meron din tayong kukubrahing kita. Tama ho ba, sir? Tama yon, tama ho yun. So, mga magkano naman kaya ang share o parte ni Juan sa kita ng mina? By law, 2% lang yan. 2% lang yan. 2% lang yan. Oh no! Pag sinabi nating excise tax, yun lang ang buwis na babayaran nila pag nakuha nila at naibenta na yung pagmimina. Meron pa silang mga ibang binabayaran. Halimbawa, real property tax, business tax, at yung mga income tax. Pero yung mga buwis na yan, normal na buwis yan. Lahat ng Pilipino, lahat ng korporasyon nagbabayad din yan. Luging-lugi tayo dyan. Parang sinabi ni gobyerno, minero, halika rito, bungkalin mo yung mina namin, kunin mo yan, ibenta mo, sa 100 piso na nakuha at kinita mo, bigyan mo kami ng 2 piso. Abay, mas mataas pa ang nakukuhang excise tax ng pamahalaan mula sa alkohol, tobacco at sa petrolyo. At ang 60 pa, ang 2% ito ay paghahati-hatian pa ng national at local government. Di kaya kayo lugi dyan? Tama yon, tama ho yun. Sir naman, bakit ganon ang kalakaran? Sabi nga ni Congressman Teddy Casino, ito'y sweetheart deal ng pamahalaan at ng mga minahan. Napakaliit na halos insignificant na yung nakukuha ng gobyerno, which is kung ikukumpara natin sa ibang mga mining law sa ibang bansa, napakalayo. And here's our player for tonight, Mr. Mining Investor. Ladies, open your briefcase. No deal! But wait, there's more. Philippines, open your briefcase. At para daw lalo pang ganahan ang mga investors, siniguro ng Philippine Mining Act of 1995 na bigyan agad sila ng pakonsuelo gaya ng mga tax incentives. Kumbaga, mas maluwag ang pagpapataw ng buwis sa kanila. So practically, bagsak presyo ang mineral resources sa Pilipinas. Habang todo kampanya ang Public Relations Department ng mga mining companies sa kanilang kontribusyon sa komunidad, nagbabala naman ang Ibon Foundation huwag raw padadala sa pagpapapogi nila. Dapat pabulaanan natin ang sinasabi ng industriya ngayon na napakalaking contribution nila. Yung contribution na sa employment sa Pilipinas ay 0.6% lamang. So, higit kumulang 39 million na trabaho sa bansa, 211,000 lamang ang kabuong employment sa mining industry. Mas marami pang kasambahay na nagtatrabaho sa Pilipinas. At pagsapit sa mga benepisyo ng mga empleyado ng minahan, tila mas mabuti pa raw ang magstay-in na kasambahay. Lito Batao po, 5 taon na po ako nagtatrabaho dito sa mina. Ang naobserbahan namin dito, yung sahod namin, hindi kami in-increasean hanggang ngayon. Wala kaming natatanggap ng mga benefits. Ayon pa kay Lito, laganap ang contractualization sa mga minahan. Kahit daw matagal ka na sa kumpanya ay malabo pa ring maging regular. Ngayon, paano na ang nawasak na kalikasan at ang mga taong hindi na makaahon sa kahirapan? Bailon